Mga bilang chapter 35 verse 1 up to 34. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa Jericho na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel ng kanilang bigyan ang mga Levita sa mana na kanilang pag-aari ng mga bayan na matahanan at ang mga pastulan sa palibot ng mga bayang yaon ay ibibigay ninyo sa mga Levita. At mapapasa kanila ang mga bayan o pangtahanan at ang kanilang mga pastulan ay sa kanilang mga kawan at sa kanilang mga pag-aari at sa lahat nilang mga hayop at ang mga pastulan sa mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 1,000 siko sa palibot mula sa kuta ng bayan hanggang sa dakong labas. At ang inyong susukatin sa labas ng bayan sa dakong silanganan ay 2,000 siko at sa dakong tinumugan ay 2,000 siko at sa dakong kalunuran ay 2,000 siko at sa dakong hilagaan ay 2,000 siko ng bayan ay sa gitna. Ito ang magiging sa kanila mga pastulan sa mga bayan. At ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay ang 6 na bayan na ampunan na siya ninyong ibibigay na matatakasan ng nakamatay ng tao. At bukod sa rito ay magbibigay kayo ng 42 bayan. Lahat ng mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 48 bayan. Inyong ibibigay 10 ng kanilang mga pastulan. At tungkol sa mga bayan na pag-aari ng mga anak ni Israel na inyong ibibigay ay kukuha kayo ng marami sa marami at sa kaunti ay kukuha kayo ng kaunti. Bawat isa ayon sa mga mana ng kanyang minamana ay magbibigay sa kanyang mga bayan sa mga Levita. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagkaraan ninyo ng Hordan sa lupain ng Kinan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo, upang ang nakamatay ng tao na pumatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang mga bayang yaon ay maging sa inyo pinakaampunan laban sa manghihiganti, upang ang nakamatay ay huwag mamamatay hanggang sa maitayo sa kapisanan na hatulan. At ang mga bayan na inyong ibibigay ay 6 na bayang ampunan sa inyo. Magbibigay kayo ng 3 bayan sa dako roon ng Hordan at 3 bayan ang ibibigay ninyo sa lupain ng Kinan. Siyang magiging mga bayang ampunan sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang lupa at sa makikipamayan sa kanila ay magiging ampunan ang 6 na bayang ito, upang ang bawat nakamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. Ngunit kung kanyang saktan ang kanyang kapwa ng isang kasangkapang bakal na napat namatay, siya ngayong mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. At kung kanyang saktan ng isang batong tanga niya sa kamay na ikinamatay ng isang tao at namatay nga, mamamatay tao siya, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. O kung kanyang saktan ng isang almas na kahoy na tanga niya sa kamay na ikamamatay ng tao at namatay nga, ay mamamatay tao siya, ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. Ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay. Pagka nasumpungan niya ay kanyang papatayin. At kung kanyang itinulak sa kaputan o kanyang hinagis na binanta o ano pat siya'y namatay, o sa pagkipagkaalit ay sinaktan niya ang kanyang kamay na ano pat siya'y namatay, siya na sumakit ay walang pagsalang papatayin. Siya'y mamamatay tao, ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay pagka nasumpungan niya. Ngunit kung sa kabiglaanan ay kanyang maitulak na walang makikipagkaalit o mahagisan niya ng anumang bagay na hindi binanta, o ng anumang bato na ikinamatay ng tao na hindi niya nakikita at kanyang maihagis sa kanya na anupat namatay at hindi niya kaaway at hindi niya pinag-aakalaan ng masama. Kung gayoy, ang kapisanan ang siyang hahatol sa sumakit at sa manghihiganti sa dugo ayon sa mga kahatulang ito.
at ililigtas ng kapisanan ang nakamatay sa kamay na manghihiganti sa dugo, at siya'y pababalikin ng kapisanan sa kanyang bayang ampunan na kanyang tinakasan, at siya'y tatakan doon hanggang sa pagkamatay ng Pangulong Saserdote na pinahiran ng banal na langis. Ngunit kung ang nakamatay ay lumabas sa anumang dahilan sa hangganan ng kanyang bayan ampunan ng kanyang tinakasan, at masusumpungan siya na manghihiganti sa dugo sa labas ng hangganan ng kanyang bayang ampunan at patayin ng manghihiganti sa dugo ang nakamatay, ay hindi siya magiging salarin sa dugo, sapagkat siya ay narapat na tumira sa kanyang bayang ampunan hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Ngunit pagkamatay ng dakilang saserdote, ang nakamatay ay makababalik sa lupain ng kanyang pag-aari. At ang mga bagay na ito ay magiging isang palatuntunan sa katulan sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan. Sino mang pumatay sa kaninuman ay papatayin ang pumatay sa patutuo ng mga saksi. Ngunit ang isang saksi ay hindi makapagpapatutuo laban sa kaninumang tao upang patayin. Bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay ng pumatay na nagiging salarin sa pagpapatay, kundi siya ay walang pagsalang papatayin. At huwag kayong tatanggap ng suhol sa kaninumang tumakas sa kanyang bayang ampunan upang bumalik na manahan sa kanyang lupain hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Kaya huwag ninyo dudubhan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain, at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamagitan ng dugo niyaong nagbubo. At huwag ninyong dudumhan ang lupain na inyong tinatakanan, na ako'y tumahan sa gitna niyan, sapagkat akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Amen, Lord Jesus. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Amen.